Correction please, hindi ako interesado sa'yo. Napaka-unfair lang nun sa'kin. Alam mo na halos ang talambuhay ko pero ikaw hindi ka naman nagkukwento? Ani Grace. Bakit? Ano bang gusto mong malaman tungkol sa'kin? Yun tungkol sa mama ni Miguel. Bakit hindi kayo okay? Nalingkit ang mga mata ni Clyde. May pagkamarites ka rin, no? Napatulis ang nguso ni Grace. Uy, grabe ka sa'kin ha. Okay lang naman kung ayaw mo sagutin. Aniya at saka maling tumanaw sa dagat. Sabihin na lang natin na mas pinili niyang sumama sa lalaki niya kaysa makasamang anak niya. Ani Clyde. Napabaling sa kanya si Grace. Grabe, sakit naman nun. May mga ina pala talagang kayang gawin yun sa anak. Kaya pala ayaw mo siyang pag-usapan sa bahay. Yan, sakit sa ganoon sa'yo nun, no? Huwag na natin siyang pag-usapan. Ayoko na siyang maalala pa. Ani Clyde sabay tungga ng beer. Sa haba ng kwentuhan nila, hindi na namalayan ni Grace na karami na siya ng inom, kaya medyo dumadaldal na siya. Akala ko dati hindi kita makakasundo, mukha ka kasing masungit. Diretsahang sabi niya. Napaawang ang mga labi ni Clyde. Ako? Masungit? Nariningkit ang mga matang talong nito habang nakaturo sa sarili. Oo kaya, hindi ka ba aware? Lagi kayo magkasalubong ang kilay mo noon. Lagi ka pa nakasigaw? Natawa si Clyde. Hindi kaya? Anong hindi? Malapit na nga magdugto ang mga kilay mo sa kasungitan mo eh. Aniya sabay dot-dot ng daliri sa pagitan ng mga kilay ni Clyde. Hinuli ni Clyde ang kamay niya at saka siya nito tinitigan. Lasing ka na no? Naniningkit ang mga matang tanong nito. Natatawang tinuro ni Grace ang sarili. Ako? Lasing? Hindi kaya? Umayos na upo si Clyde paharap sa kanya at saka nito nilapit ang mukha. Sige nga, ikis mo nga ako kung hindi ka palasing. Anito sabay tulis ng nguso. Nagulat na lang to nang bigla na itong halikan. Naminog ang mga mata ni Clyde gayon din ang mga mata niya. Nabigla kasi siya sa nagawa niya. Napatakip na lang siya sa bibig pagkatapos. You tricked me. Aniya sabay hampas sa braso ni Clyde. Natawa si Clyde. Hindi ka nga lasing. Anito habang tumatayo. Parang walang nangyaring pinagpagnito ang buhangin sa gawing likuran nito. Akala ko lasing ka na. Bubuhatin sana kita. Dugtong nito bago siya talikuran. Napasimangot si Nikki. Nakakainis. Anya na nooy nagpapadyak pa sa buhangin. Gabi na, akit na tayo. Narinig niyang sabi ni Clyde. Grabe siya, pinagtitripan na naman niya ako. Ani Grace na nooy tumayo na rin at pinagpagang buhangin sa gawing likuran. Aminadong dalagang lasing na siya noon pero kaya pa naman niyang sarili. Muli niyang tinanaw si Clyde. Nasa kalagitnaan ta ng hagdanan. Tara na! Sigaw nito at wala na siya nagawa kundi sumunod na lang. Ihiga na sana siya sa mahabang upuan pero pinigilan ni Clyde ang isang kamay niya. Tabi na kayo sa kama ni Miguel. Ako na dyan. Anito at saka ito umabot ng unan. Nagtatanong ang mga matang tinignan niya si Clyde. What? Kunot ang noong tanong nito. Dilapitan niya ito at saka niya sinalat sa noo. Hindi ka naman nilalagnat. Bakit bigla kang bumait? Nangingiti ang tanong niya. Natatawang hinawi ni Clyde ang kamay niya. Mahiga ka na bago pa magbago sa isip ko. Mabilis pumesa si Grace sa tabi ni Miguel. Tsaka ito agad na nagtalakbong ng kumot. Isang gabi pa lang kasi siyang nahihiga sa matigas sa sahig na nakit na ang katawan niya. Kaya't sinamantala niyang pagkakataon bago pa mawala ang epekto ng alak kay Clyde. Baka kasi lasing lang to kaya biglang bumait. Good night. Aniya na ibaba ang kumot pero mabilis din siyang nagtalakbong. Napailing na lang si Clyde sabay napangiti. Naging mabait at malambing sa kanya si Clyde ng mga sumunod na araw kaya mas lalo pang nahulog ang loob niya rito. Bagay na pilit niyang pinipigil ang mangyari. Kasalukuyan naglalaro noon sa buhangin na mag-ama na napitan niya mga ito. Hindi ba tayo uuwi? Tanong niya. Kulot noong tumingin sa kanya si Clyde. Why? Naiinip ka na ba? Hindi nakaakibo ang dalaga. Di naman kasi siya naiinip. Ang totoo, gustong gusto niya sa lugar na iyon. Tahimik at presko ang hangin pero hindi na kasi siya komportable sa nararamdaman niya. Kapag kasi nagtagal pa sila magkasama baka hindi niya na mapigilan ang sarili at masama niyang nararamdaman para sa binata. Hindi niya alam kung anong totoong status na relasyon ni Clyde sa ina ni Miguel kaya hindi siya dapat magpasubo sa nararamdaman niya. Hindi siya pwedeng ma-in love sa isang lalaking may pananagutan na. Okay ka lang? Ani Clyde sabay salat sa noon niya. Akay-akay nito noon sa isang kamay si Miguel. Hindi niya na namalayan na kalapit na pala ang mga ito sa kanya.
Gumuhit ang tipid ng ngiti sa mga labi niya. Hinawi niyang kamay ni Clyde at saka siya sumagot. Okay lang ako, aniya. I don't think so. Ani Clyde na nooy yung muko at kinaraga ang bata. What is it? Malambing ang tono ng boses na tanong nito nang muling bumaling sa kanya. Okay nga lang ako. Aniya at sa kanya kinuha ang bata. Tinalikuran si Clyde saka nagpatiyo ng maglakad pabalik sa bahay. Hey, let's take some picture first. Habol ng binata. Bigla na patigil sa paglalakad si Grace. Bumuga muna siya ng hangin bago siya muling bumaling kay Clyde. Patakbong lumapit sa kanila si Clyde at saka nito dinukot ang cellphone sa bulsa. Nagulat siya nang ihilig nito ang ulo sa ulo niya. Smile! Anito, sabay pindot ng camera. Pagkatapos pinakita nito sa kanyang picture. Napaka-perfect tingnan ng picture na yon. Para silang isang masayang pamilya. Biglang lumamlam ang mga mata ni Grace. Alam niya kasi pansamantalang lahat ng yon. Sooner or later mawawala rin sa kanya mag-ama. Kaya ayaw na sana niyang pahabain pang memories nila together. Dahil mas lalo lang magiging masakit para sa kanya ang paghiwalay nila. Nakadungaw noon si Grace sa veranda at nakatanaw sa dagat na biglang magsalita mula sa likuran si Clyde. Ano bang problema? Bakit parang ang tamlay-tamlay mo? Tanong nito habang papalapit sa kanya. Saglit niya itong nalingon pero hindi niya ito sinagot. Iniisip mo siguro siya, no? Sinong siya? Kurot noong tanong niya. Si Kiefer. Bagyang napangiti ang dalaga. Bakit ko naman siya iisipin? I don't know. Kibit balikat na sabi nito. Naisip ko lang na baka na-miss mo siya. Mali ka. Hindi siyang iniisip ko. Then sino? Ako. Nangingiting tanong ni Clyde. Alanganing tumungang dalaga. Kayo ni Miguel. Diretsahang sagot niya. Namilog ang mata ng binata na nooy napatitig sa kanya. Ito na ba ang pinakahintay niyang pagkakataon? Aaminin na nga kaya ni Grace ang nararamdaman para sa kanya? Nasanay akong kasama ko kayong dalawa. Kaya hindi ko alam kung ano mararamdaman ko pag hindi ko na kayo kasama. Para ko na kasi kayong pamilya. Nangingilid ang luhang sabi ni Grace. Napangiti si Clyde sabay napailing. Dapat ba ako matuwa sa sinabi mo? O dapat ako masaktan? Ikaw. Nasa sayo na kung paano mo tatanggapin ang sinabi ko. Aniya. Nalingkit ang mga mata ni Clyde. Humakbang ito isang hakbang papalapit sa kanya at sa kanya to tinitigan. Unti-unting kinawit ito ang isang kamay sa bewang niya. Saka siya nito hinapit papalapit. Dahan-dahang nilalapit ni Clyde ang mukha sa kanya na bigla niya itong itulak papalayo. I'm sorry pero wala akong malak maging mistress mo. Napatawa si Clyde. Mistress? Sino naman may sabing gagawin kitang mistress? Napatingin sa malayo ang dalaga. Clyde, please stop teasing me. Lumawang ang pagkakangiti sa mga labi ni Clyde. Bilaling nitong mukha niya tagtamang kanilang paningin. Muli, kinawit ni Clyde ang isang kamay sa bewang niya at saka siya nito muling hinapit, papapalapit. Sa pagkakataong yon, di niya na napigilan pang sarili. Pinaubayan na niya ang mga labi sa binata. Alanganin ang iting gumuhit sa mga labi niya. Saka siya tumango. Natatawang kinabig siya ni Clyde at saka siya niyakap. Palaisipan kay Grace kung anong ibig sabihin ng kinikilos na iyon ni Clyde, pero hindi naman niya ito magawang tanungin. Sa takot na baka iba ang sagot ito sa kanya, kaya tahayaan niya lang ang sarili na magpatangay sa agos hanggang sa kung saan siya dalhin ng feelings niya para kay Clyde. Bumitaw si Clyde sa pagkakayakap sa kanya at saka siya nito tinitigan. I can't believe this. Nandito ka na ngayon sa harapan ko. Anito. Nagdilema mukha ni Grace na narinig. Isang malakas sa sampal ang pinakawalan niya sa mukha ni Clyde. Napangawi si Clyde dahil sa sakit. Para saan yun? Kulot noong tanong nito habang hinihimas ang pisngi. Hindi ako mama ni Miguel. Huwag mo akong gamitin para buuin ang ilusyon mo na ayos na kayo. How dare you do these things to me? I hate you. Ani at takbo sa loob ng silid. Natatawang hinimas ni Clyde ang namamanid na pisngi. Mukha na misinterpret ni Grace ang sinabi niya dahil hindi ito aware na matagal niya na itong pinapangarap muling makita. Inaakala nito na ang mama ni Miguel ang tinutukoy niya. Dapat ko na bang sabihin sa kanya? Bulong niya habang nakatanaw sa nakasarang pinto. Umiiyak at nakasubsob sa kama si Grace nang pasukin niya to sa kwarto. Naupo siya sa tabi nito at sa kanya ito inalo. Babe, mag-usap naman tayo. Aniya habang hinihimas ito sa braso. Get out! Ayaw kitang makita. Anito. Naiga siya sa sabi ni Grace at sa kanya ito niyakap. It's not what you think, okay?
Hindi ang Mama ni Miguel ang tinutukoy ko. Hindi lang talaga ako makapaniwalang mahuhulog din ang loob mo sa akin. Unti-unting bumaling sa kanyang dalaga hanggang sa magtamang kanilang paningin. Dapat ba ako maniwala sa'yo? Tanong nito. Bahagyang napangiti si Clyde. Wala ka namang ibang choice eh. Nangingiting tiriyo niyang luha sa pisngi ng dalaga, tsaka hinawi ang nagulo nitong buhok. Ang sakit nun ah. Aniya patungkol sa kaninang sampal na inabot niya. Napangiti si Grace. Sorry. Sambit ito't napatulis ang uso ni Clyde. Nilapit niyang mukha sa dalaga at saka niya to hinalikan sa noo. Crybaby ka pa rin hanggang ngayon. Wala sa loob na sabi niya. Ganon kasi si Grace ng mga bata pa sila. Tuwing magtatampo ito sa kanya, nagkukulong ito sa kwarto at doon nag-iiyak. Tumitigil lang to kapag sinuyunan niya. Napakunot ang noo ni Grace. Bakit kilala mo ba ako noon pa? Ngumiti si Clyde. Sabay gulo sa buhok niya. I love you. Mahinang sabi niya. Nanlaki ang mata ni Grace. Bigla itong bumangon at napaupo sa harapan niya. Alam mo na ba yung pinagsasabi mo, ha? Sobra-sobra ka na magpaasa. Ano? Pati ba rin ba napaputol ang pagsasalita niya nang bigla siyang sanggaban ng halik sa labi ni Clyde. Masuyong halik na yun ng binata na tumagal din ng ilang segundo. When I said I love you, I mean it. Anito nang bumitiw sa kanya. Napaawa ang mga labi ni Grace nang mapatitig siya sa binata. So ano? Ready na ba ako maging mistress? Tinapik-tapik niya ang sarili para magising sa inakaran niyang panaginip, pero natatawang hinuli ni Clyde ang mga kamay niya, tsaka siya nito dinampian ng halik sa labi. Hindi ka nananaginip, babe. Totoong nangyayari ang lahat ng to. Kailan ka pa nagkagusto sa akin? Kurot ang noong tanong niya. Napangiti si Clyde. Ako yata dapat magtanong sa'yo niyan. Kailan ka pa nagsimulang magkagusto sa akin? Anito sabay lapit ng mukha sa kanya. Hindi ko alam. Nakatulis ang gustong sagot niya sabay iwas ang tingin. Kinulong ni Clyde sa mga palad ng mukha niya at saka nito kiniskis ang ilong sa ilong niya. Paano mo ba nagagawang palundagin ang puso ko ng ganito? Anito. Napangiti si Grace. Ewan ko siya. Aniya sabay iwas ang tingin. Natatawang kinabig siya ni Clyde saka siya nito niyakap na mahigpit. Naguhugas ang plato si Grace noon nang yumakap mula likuran niya si Clyde. Ako nang bahala dyan. Bukas. Tulog na tayo. Anito na nooy hinilig pa ang ulo sa balikat niya. Sige na, mauna ka na. Tatapusin ko lang to. Di lumining ang sabi niya. Kumala si Clyde sa pagkakayakap sa kanya at saka siya nito kinabig paharap. Dinampian nito ng halik ang noo niya bago ito nagsalita. Sunod ka ha? Napangiti na lang siya sabay tango. Ilang minuto rin ang lumipas bago siya nakasunod sa kwarto. Naghihilik na si Clyde mula sa pagkakahiga nito sa mahabang upuan kaya hindi niya na ito ginising. Para di makalika ng tunog, maingat na nahiga siya sa tabi ng bata. Madaling araw na maramdaman niyang pagtabi sa kanya ni Clyde kaya nilingon niya ito. Anong ginagawa mo rito? Ano niya? Sa halip sumagot, iniunan nito ang braso sa kanya at saka siya nito niyakap. Tulog na tayo. Alito sabay subsob na mukha sa likod niya. Tinangka niya pang kalasin ang kamay ni Clyde mula sa pagkakayakap sa kanya, pero mas lalo lang nitong hinigpitan ng pagkakayakap. Sa ilang araw na akong walang tulog na maayos, hayaan mo na ako matulog sa tabi mo. Bulong nito. Napabugaan ng hangin ng dalaga. Pansin niya rin mamalaking eyebag sa mga mata ni Clyde kaya pinagbigyan niya na ito. Namagising si Grace na kaya ka pa rin sa kanya si Clyde. Daan-daan niyang iniangat ang kamay nito pero mas lalo pa itong yumakap sa kanya. Magluluto lang ako ng almusal. Aniya sabay pisil sa ilong nito. Nakangiting damilat si Clyde. Talagang paninindigan mo ang pagiging asawa ko, ha? Naningkit ang mga matang sabi nito. Bakit? Ayaw mo ba? Bahagyang nilapit ni Clyde ang mukha sa kanya at saka siya nito tinitigan. Sinabi ko bang ayaw ko? I want coffee for breakfast. Nangingiting sabi nito. Tinangkang bumangon ni Grace pero agad siyang nahila pabalik ni Clyde. Hindi pa ako tapos. Gusto ko rin ng kiss. Anito sabay dampi ng halik sa labi niya. Pa-fall ka talaga. Ani at tantang kaing tumayo, mabilis siyang nadaganan ni Clyde. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa binata. Effective naman, di ba? Naniningkit ang mga matang tanong nito. Napatulis ang uso niya. Hinawakan niya magkabilang pisi nito at sa kanya pinisil. Natawa na lang ang binata. Get up! I will teach you how to cook. Anito na nooy nagpatiunan ng tumayo. Naging masaya ang mga nalalabing araw nila sa Bataan.
Wala silang ginawa kundi kumain at magtampisaw sa dagat kasama si Miguel. Marami-rami ring pictures ang nakuha niyang remembrance sa lugar na iyon. Siniguro niya kasing makakapag-capture sa lahat ng mga happy moments nila ni Clyde kasama si Miguel. Tahimik lang si Grace habang bumabiyahe sila pa uwi ng Maynila. Kinakabahan kasi siya kung ano ang mangyayari sa relasyon nila ni Clyde sa mga sunod na araw. Inabot ni Clyde ang isang kamay at saka iyon bahagyang penisil. Ano na naman yung iniisip mo? Anito nang tapunan siya ng tingin. Nothing. Maikling sagot niya. Hindi na umimik pa si Clyde pero hindi na to bumitaw sa isang kamay niya. Focus on driving. Okay lang ako. Ani yan ang kalasin niya ang kamay nito mula sa pagkakahawak sa kanya. Sumalyap sa kanya si Clyde at saka itong umiti. I love you. Bulong ito sa hangin. Napangiti na siya. Yumakap siya sa bewang ni Clyde saka siya hinilig ng ulo sa tagiliran nito. Kinabig naman siya nito at saka siya dinampian ng halik sa ulo. Clyde, madali ka. Nandyan sa loob si Cassie, hinihintay ka. Humahango sa sabi ni Manang nang makababa sila sa kotse. Napatingin siya kay Clyde na nooy biglang seberyosong muka. Napatingin din to sa kanya pero hindi to nagsalita. Sino nga kaya si Cassie? At anong kaugnayan nito sa binata? Inabot ni Clyde kay Manang ang bata bago to lumapit sa kanya. Kinabig siya nito at saka siya dinampian ng halik sa noo. Magpahinga ka muna sa itaas. Kakausapin ko lang ang mama ni Miguel. Anito habang nakahawak sa isang kamay niya. Napaamang ang mga labi niya. Siya yung mama ni Miguel? Alanganing tanong niya. Tumango si Clyde bago to bumitiw sa kamay niya. Sa harapan ng bahay, pabasok si Clyde kaya hindi nito napansin na hindi siya sumunod kay Manang na sa gawing kusina dumaan kasama ng bata. Mas pinili niya kasing manatili na lang sa labas habang naghihintay kaysa magmukmok sa kwarto. What are you doing here? Agad na bungadigay kay Cassie. Kukunin ko ang anak ko. Matigas ang mukhang sabi nito. Napailing si Clyde. Ngayon sinasabi mong anak mo siya? Nakalimutan mo na ba kung ilang beses mo siyang itinatuwa noon? Clyde, matagal na panahon na yon. Hayaan mo na kung bumawi sa anak ko. Ani Cassie. Sa tingin mo, ganun lang kadali yon? Alam ko, malaki naging kasalanan ko sa'yo. At malaki naging pagkukulang ko sa anak ko pero handa naman akong bumawi doon na. Umalis ka nang walang sabi-sabi. Pagkatapos basta ka babalik at parang wala nangyari. My God, Cassie. Kakapanganak mo lang halos noon nung iwan mo sa akin ng bata. Tas ngayon babalik ka na parang ayos ang lahat. Ano ba akala mo sa anak mo? Tuta? Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Lukod na sa harap mo at magmakaawa? Napangisi si Clyde. Kaya mo. Hamon niya rito. Napataas ang kili ni Cassie. Bakit ka naman gagawin yon? Sino ka ba sa akala mo, ha? See? Alam kong di mo kayang gawin yun sa sobrang taas ang tingin mo sa sarili mo. Nagawa mong itago ang anak mo dahil sa pride mong yan eh. Clyde, utang na loob. Hindi ako pumunta dito para makipag-away sa'yo. Gusto ko lang bawiin na yung anak ko. Anak mo? Bakit? Kailan ka ba nagpakananay sa kanya? Ako ang tumayong ama at ina ni Miguel, kaya wala kang karapatang tawagin siyang anak. Napatiimbagang si Clyde. Ang lakas ng loob mong bumalik dito? Noong mga panahong kailangan ka ng anak mo, nasan ka? Hindi ba't nandun ka sa kandungan ng lalaki mo? Ilang beses kitang pinakausapan para balikan mo si Miguel pero hindi mo ako pinansin. Noong na-ospital ang bata, sinilip mo ba? Naantig ba ang puso mo na sinasabi mo nung makikiusap ako sa'yo? Di ba hindi? Marino na sinabi mo noon wala kang pakialam sa kanya. Kaya anong hinahabol-habol mo ngayon? My God, Clyde, move on. Ang tagal na noon. Magulo lang ang isip ko noon. Natakot ako na baka magkahiwalay kami ng asawa ko at masirang buhay ko kaya nasabi ko yon. Malaki ang tiwala ko sa'yo kaya't panatag akong iwan sa'yo ang bata. Alam ko hindi mo siya ituturing na iba kahit paanong galit mo sa akin. Nasabi ko na sa asawa ko tungkol sa bata at handa niyang kilalanin to. Please naman, Clyde, hayaan mo namang mabuo ang pagkatao ng anak ko. Umiiyak nang sabi ni Cassie. Napailing si Clyde. So ano? Ganon-ganon na lang yon? Pagkatapos sa isang taon basta ka nilang babalik at kukunin ng bata? Paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? Pasensyahan tayo, Cassie, pero hindi ko basta-basta ibibigay sa'yo ang anak ko. Natawa si Cassie. Anak? Alam natin parehas hindi ikaw ang ama ni Miguel. At kahit pa ikaw ang totoong ama, hindi ko pa rin pwedeng kunin ng bata. 1-year-old pa lang si Miguel kaya't sigurado sa akin din mapupuntang custody.